Bilang mga Pinoy, dapat nating ikatuwa ang patuloy na pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Katunayan, ayon sa Department of Finance, ang Pilipinas ay may gross domestic product growth na mahigit 5%. Yan ang pinakamalakas sa buong kontinente ng Asia noong 2023. Biruin nyo, tinalo pa natin ang mga bansang tulad ng China, Singapore at Japan. Pinakamalaking bahagi ng accomplishment na ito ang mga small businesses na itinatayo ng ating mga simpleng kababayan at isama na rin ang mga bangko at iba pang established companies sa ating bansa. Pero alam mo ba na maraming naglipa ng masamang loob na nabibiktima ng mga negosyo, maliit man o malaki? Ating alamin kung paano silang iiwasan sa panibagong episode ng Balitang Kaalaman. Ayon mismo sa ating Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr., 27% ang ibinaba ng ating 8 focus crimes sa kabuuang Enero ng kasalukuyang taon. Kabilang na dito ang robbery at theft. Sa kabila nito, hindi may kakaila ang kabilang pagnanakaw ng mga kawatan sa mga business establishments sa ating bansa. Kung kaya naman, narapat na sundin ang mga sumusunod na safety tips para hindi mabiktima ang ating mga negosyo. Una, siguraduhing nakakandado ang mga pinto at bintana sa oras ng pagsasara ng ating mga businesses. Hanggat maaari, limitahan lamang sa isa ang bilang ng ating entrance. Pangalawa, maglagay ng mga security alarms sa bawat sulok ng ating establishmento. Malaking tulong ito upang maalerto ang ating mga empleyado sa mga kahina-hinalang aktibidad at para na rin maiwasan ang tinatawag nilang shoplifting. Makatulong din ito upang maalarma ang mga otoridad kung may mangyaring pang-hold up sa loob ng ating business. Pagdating naman sa ating mga empleyado, huwag basta kukuha ng kung sino. Suriing mabuti ang mga aplikante at piliin lamang ang talagang mapagkakatiwalaan. Gayun din, mas mabuting magkaroon ng higit sa isang empleyado upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa. At syempre, i-train sila sa kung ano ang gagawin sa oras ng pasukin ang inyong negosyo ng mga kawatan. Syempre, napakalaking tulong ng pagkakaroon ng security cameras. Maliban sa mamamonitor mo ang mga pangyayari sa inyong business, magdadalawang isip din ang mga kawatan na loobin ang inyong establishment dahil sa takot na mahuli o makilala. Hanggat maaari, maglagay ng CCTV na nakukuhanan ang mga papasok at ang ating cash register. At nabanggit na rin natin, mabuting huwag maglagay ng labis-labis na halaga sa ating mga cash register. Maglagay lamang ng sapat na salaping gagamitin, panukli sa ating mga customer at iba pang business transaction. Kung kaya naman ang ating budget, kumuha tayo ng security personnel mula sa mga mapagkakatiwalaan at aprobadong security agencies sa ating bansa. At para naman sa mga bangko, maliban sa mga naunang nabanggit, marapat na mag-install ng tinatawag na bandit barrier. Lumalabas kasi sa pag-aaral na mahigit 25% ang ibinababa ng risk of robbery sa mga bangkong mayroon nito. Gayun din, limitahan ang access sa salapi sa pamamagitan ng paggamit ng automatic cash dispensing unit. Ayon sa isang pag-aaral sa Canada, mas mababa ng mahigit 65% ang kaso ng bank robbery sa bangkong gumagamit nito. Magkaroon ng contingency plan na susundin kung sakaling magkaroon ng bank robbery sa ating establishmento. At pinaka-importante sa lahat, alamin ang mga numero ng kapulisan na pwedeng matawagan sa oras ng pangailangan. Hindi matutumbasan ang papel na ginagampanan ng mga maliliit na negosyo at ng mga bangko sa pag-unlad ng ating bansa. Ating protektahan sila nang sa gayon ay makamit natin ang isang matatag na ekonomiya para sa ating mga minamahal na kababayan. Ako po si Police Major Crisanto Erracoma, ang inyong Balitang Kaalaman correspondent. Nagpapaalala sa inyong lahat, lamang ang may alam.